Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David? Nang magutom siya at ang kanyang mga kasama, pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. May isang lalaki sa isang simbahan, ang napansin ng isang babae na dumukot sa bag niya, sa sarili niyang bag, at kumuha ng tinapay at nagsimulang kumain. Napansin ito nung isang babae. Sa isip-isip ng babae, ano ba yan? Simbahan ito. Ba't ginawa niyang restaurant? Hindi ba niya alam na bawal kumain habang nasa loob ka ng simbahan at nagmimisa? Medyo nagalit yung babae kung kaya't pagkatapos ng misa, dumiretso agad siya dun sa lalaking nakita niya na kumakain at ngumunguya. At handa niyang itong pagsabihan. Ngunit bago pa niya malapitan ng tuluyan at makausap yung lalaki, ay biglang may nauna pang isang tao na napalapit o lumapit dun sa lalaki na kanyang pagagalitan. At sinabi, at narinig niya, oh, kumain ka na ba? Kahit papaano nung tinapay, bago mo kainin o bago mo isubo yung iyong gamot, yung iyong maintenance. Ayan. Nung marinig nung babae iyon, ay nagpasalamat na lamang siya at hindi niya tuluyang napagalitan yung lalaki, kung hindi ay napahiya sana siya. Napahiya sana siya. Ang isang
uri ng pagtrato natin sa batas, no, ay kagaya ng nasa Ebanghelyo, ay masyado po nating ginawang too rigid. Ayan. Masyadong napakahigpit, no, natin sa pagtrato sa batas. Kagaya dun sa Ebanghelyo, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagsimulang kumuha ng mga butil ng trigo doon sa kanilang nadaanan. At ito ay parang mani na sinusubo nila. Ayan. Nakita ito ng mga Pariseyo at hinarap si Jesus. Araw ng pamamahinga ngayon, Sabbath day, bawal ang kahit anong uri ng trabaho. Nakita mo yung kayo, pati mga alagad mo, kumakain kayo. Kumuha kayo ng mga bunga ng triguhan na yan at kayo sumusubo. Bawal yan. Araw ng pamamahinga. Ayan. Kaya anong sinabi ng Panginoon? Hindi nyo ba alam na ang anak ng tao ang siyang mayroong kapangyarihan sa araw ng pamamahinga? Ang sinasabi ng Panginoon sa kanila ay, ang itinuturo ay yung diwa, yung dahilan kung bakit nagkaroon ng mga batas. Na una sa lahat ay yung kaligtasan ng buhay ng tao. Ipinapakita ni Jesus sa kanila yung diwa, the spirit of the law na tinatawag natin. Na ang mga batas na ito ay para sa kapakanan, no, nung kalusugan o kaligtasan ng mas nakararami. Ayan. Yun nga po ang nangyayari lalo pa sa panahon ngayon. Na ang batas ay parang hindi natin sabihin na nating ginagamit nga natin para sa kapakanan ng tao pero para sa kapakanan lang natin. Sa panahon ngayon, ang madaling paikot-ikutin, no, ang batas. No? Ang batas ngayon, sabihin na natin ang katarungan, hustisya, sabi nga natin, para sa may connection lang, para sa may kaya lang, para sa mga may pera lang. Yun ang nakatatakot. No? Nakakaligtaan natin na ang isang larangan na tayong lahat ay patas-patas, mahirap ka man o mayaman, yung sa pagsunod sa batas. One of the great equalizers yung batas. Yung bang kapag ikaw ay tumawid sa hindi pedestrian lane, mayaman ka man o mahirap, huli ka. Yun sana, no, ang ating tignan. Minsan, dahil may connection tayo, kilala natin, lamang na tayo para dun sa iba na walang koneksyon at walang kakilala. Kung meron kang means, kaya mong isalba ang sarili mo kahit alam mong ikaw ay may kasalanan. Kahit alam mo ikaw ang may pagkakamali, kayang-kaya mong lusutan dahil mayroon kang pamamaraan. Kaya't sabi nga, lalong lumalayo ang agwat ng mayaman at mahirap. Lalong lumalayo ang agwat ng malalakas at mahihina. Dahil ang batas, sabi nga, ay para sa may kakayahan lamang. Sa kabilang banda, meron din namang extreme, the another extreme. No? Yung another extreme naman, binabaliwala naman natin, no? Yung batas. Na lagi tayong nagdadahilan. Na lagi tayong may excuse. Ayan. At minsan, nag-aapi-apihan tayo. Yung tinatawag na victim
mentality. Minsan, tayo rin po ang unang sumisira o lumalabag sa mga batas o alituntunin. Dahil sabi natin, kaya ko namang magmakaawa, kaya ko namang magdrama, no? Kaya ko namang magdahilan, binabaliwala naman natin. Ano po? Ito yung nangyayari, no? Sa batas. Kaya sa bandang huli, pag nabaliwala natin ang batas, kapag hindi natin nabigyan ng sapat na paggalang at pagkilala ang batas, ang nagiging biktima rin o nagiging napapasama din ay lahat tayo. Lahat tayo. Dahil either inabuso natin yung batas, ginamit sa sarili nating kagustuhan, o totally binabaliwala natin. Ano paalala ng Panginoon sa atin ngayon? Ang paalala po sa atin ay atin pong bigyan ng sapat na paggalang ang batas. Batas man ito ng Diyos o batas man alituntunin sa lupa, alituntunin sa trapiko, alituntunin sa ating mga opisina, mga batas o alituntunin sa simbahan o sa iba't ibang institusyon, matuto po tayo na magbigay ng sapat na paggalang at pagkilala sa mga alituntunin at batas na ito. Let us all be law-abiding citizens. Maging disiplinado po tayo. At alalahanin po natin na kung may mga batas at alituntunin man sa ating paligid, ito ay para kilalanin ang kahalagahan ng bawat isa. Ito ay para siguraduhin na tayo ay patas. Na ito ay para siguraduhin na ang katarungan ay para sa lahat.